Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat ito po kasi ay hindi ko inabutan at naririnig ko na lamang ang mga kwento sa mga nanay at mga tatay natin noong araw, gaano po ba kahigpit ang buhay nung panahon ng martial law? Ano po ba ang sitwasyon noon na kung ikaw ay may sariling sasakyan, ay hindi mo naman magamit ng one-to-sawa? Mahigpit po ba ang mga traffic enforcers noong mga panahong yun na kapag ikaw ay nag-violate ay talagang walang patapatawad? Ikaw ay titikitan, ikaw ay huhulihin at humahantong pa po ba yun sa pagkakakulong? Kasi may kwento po sa akin ganyan na nag-violation lamang siya ay ikinulong na siya nung panahon na yun ng martial law. So, since hindi ko po ito inabot, kayo po ng mga subscribers ko po ngayon, yung panahon na yon ay mga binata na po kayo. Ako po kasi ay 5 years old pa lang noong 1972. Kaya ako po ay magtatanong sa inyo kung totoo po ba yung mga bagay na ito. At dito po, ipapaliwanag ko rin po sa vlog ko po ngayon, ano po ba yung mga sasakyan na sumikat nung martial law. At ano po yung talagang nanatili na malakas na sasakyan. Ano yung inilabas na sasakyan, na kotse nung panahon na yon. Nung araw, nanonood pa kami ng student canteen ni Eddie Ilarde, Bobby Ledesma. Connie Reyes pa yata nun, no? Pagkatapos na manood ng student canteen, patutulugin kami at pagdating ng alas 2 o alas 3 ng hapon, ayan na, laruan na naman. Mga 1973, 1974, 1975, ganyan lamang ang ginagawa ng mga kabataan nun. Hindi ko lamang po alam sa iba. Ang mga car dealers, mga brands at mga models ng sasakyan ay itong mga Datsun, itong Ford, General Motors, Mitsubishi, Renault, Toyota at Volkswagen. At dahil sa marami pa rin naman sila, ay may mga pagpipilian pa ang mga consumers or yung mga gustong bumili ng kanilang mga sasakyan doon sa modelong gusto nila at yung kaya nilang mabili, yung pasok ang budget nila. At noong 1973, nagkaroon ng pandaigdigang problema pagdating sa presyo ng langis, presyo ng krudo, presyo ng gasolina at tinamaan din po dito ang Pilipinas. Kaya po nung panahon na yon, ipinagbawal din po dito sa Pilipinas ang paggamit. Ibinan po talaga yung mga V8 engines, yung mga 8 cylinders na mga makina at karamihan po dito ay gawa ng US. Diyan na nga po na mayagpag ang mga sasakyan na gawa ng Japan kasi ito yung mga maliliit na makina at matitipid. Narito ang ilan sa mga sasakyan na ibinebenta noong panahong yun. Volkswagen Beetle, 1.3, 1,300, 38,000 pesos. Ford Escort, 40,000 pesos. Isuzu Gemini, 42,000 pesos. Mitsubishi Lancer 4-door sedan, 44,000 pesos. Toyota Corolla 4-door sedan, 45,000 pesos. Ford Cortina, 4-door, 53,000 pesos. Ay ba, pataas na ng pataas ang presyo nito. Opel Manta, mahal pala noon nito 93,000 pesos. Datsun 180B, 98,000 pesos. Toyota Cressida, 98,000 pesos. Opel Record, 118,000 pesos. Toyota Crown, 130,000 pesos. Naku, yung palang Crown ko nung panahon na to. Pero 1989 tong yung Crown ko malayo-layo pa kasi ito 1973. Renault 20 TS, 2.0 siguro to. 160,000 pesos at Ford Granada VS, 200,000 pesos. Mga kapatid, ganito lang halos ang presyuhan ng mga kotse noong araw. Kung ikaw pala ay mayroong 38,000 pesos, meron ka ng Beetle, yung kotseng kuba, sabi nga po nila, Volkswagen. At kung meron ka namang 42,000 pesos, meron ka ng Isuzu Gemini. Yan yung mga sumikat na mga sasakyan noong araw. Namayagpag po ang Toyota noong araw mula nang itinatag ni Mr. Ricardo Silverio Sr. ang Delta Motors Corporation. Nung panahon po na yon ay binigyan po sila ng pagkakataon ng Japan na magkaroon ng technical partnership sa pagitan po ng Toyota Motors Corporation sa Japan. At mula po noon ay dito na po sa Pilipinas ina-assemble at ginagawa ang mga kotse ng Toyota na nabibili dito po locally sa Pilipinas noong 1973, 1974. Lahat po yan ay nangyari noong mga panahon na yon. Pero hindi po nagtagal, nagkaroon din po ng problema ang Delta Motors Corporation at ito po ay huminto ng operations noong 1983. Nawala na nga po ang tie-up nila sa Toyota Motors Corporation sa Japan. At nang bumalik po ang Toyota Motors Corporation ay dito na po, 1988, Toyota Motors Philippines na. Pero mga kapatid, nung mga panahon na yan, na talagang martial law pa yan, marami pang problema ang Pilipinas dahil nga po dumaan yan sa pamdaigdig na problema sa krudo, sa langis.
Meron pong isang kumpanya, merong isang car brand na hindi po nawala dito sa Pilipinas. At ito nga po ang Mitsubishi. Mula po sa pagewang-gewang na 1960s hanggang sa dumating ang 1970s at ang 1980s na yan po ay panahon ng martial law at magulong-magulo po ang dito sa Pilipinas, nanatili po ang Mitsubishi Motors mula sa Chrysler Philippines noong 1963. Ang Mitsubishi Motors Philippines ay naging Carco, Kanlubang Automotive Resources Corporation. At dahil nagsara na nga ang Delta Motors at umalis na ang Ford dito sa Pilipinas dahil nga po sa hirap ng buhay, martial law at ang dami pang problemang politikal, ang Mitsubishi lamang po ang naiwan dito at sila po ay nakipaglabanan dito sa sinasabing ang madilim na yugto ng automotive industry. At naiwan nga ang Mitsubishi rito, pero mga kapatid, hindi po sila nagpatalo. Naging matibay ang Mitsubishi Motors at inilabas po nila itong Mitsubishi Lancer na box type. At nung dumating na nga po ang People Power Revolution noong 1986, ang Mitsubishi Motors Philippines ay nagpalit na po ng pangalan. At ito na nga po yung PAMCOR. Ito, kapitbahay lamang po namin dito yan. Sino po sa inyo ang nagkaroon itong Mitsubishi Lancer na box type? Ito po ay sikat na sikat nung panahon na ito ay inilabas. Pero mga kapatid, alam nyo po ba, ito ay unang lumabas noong 1979, diyan po sa Mitsubishi sa Japan. Nakakaibang kakaiba sa unang Lancer na bar type at L type. Bakit po ba box type, bar type, L type? Ibinabase po kasi nila ito doon sa tail light ng Lancer na ito. Yung bar type, yung pahabang ganyan yung tail light. Tapos yung Lancer din na maliit yun, ano? May 2-door, may 4-door. Meron naman yung kanya namang tail light ay pa letter L. So yun yung tinatawag na L type. At ito nga po yung itong box type na Lancer na mas malaki kung ikukumpara sa sinundan nitong Lancer. Ito nga po yung naunang bar type at L type. Dito sa Pilipinas ay lumabas po yung dalawang variants itong Mitsubishi box type na to, itong 1.4 at yung 1.6 na 60 Sport nila. Pero may mga mayaman noon na nakakapag-import, ayan, yung EX Turbo ng mga Mitsubishi Lancer na to, yung box type. Sikat na sikat ang box type nung araw dahil nga kung nahiligan mo itong mga galant, itong mga galant na lumabas bago pa ipinakilala itong box type, ay medyo boxy din po kasi yung galant na ito eh. Ito nga po yung Galant Sigma na noong 1976 ay inilabas na. Kaya nga po, yung mga nagkaroon at na-inlove doon sa Galant Sigma, nung lumabas itong Mitsubishi Lancer na box type na medyo mas maliit ng konti at mas maliit ang engine, siyempre medyo mas, mas matipid sa fuel. At ito nga po yung kanilang mga nagustuhan. Yun nga lang mga kapatid, iba po ang itsura ni Galant Sigma kapag po titignan nyo yung interior. Magkaiba po sila. At siyempre, iba rin po talaga yung ride ni Sigma dahil mas malaki po yung body nito, mas smooth ang ride nito compare dito sa box type. Hindi naman po masasabing lower end ni Mitsubishi si box type kung i-compare kay Galant kasi magkaiba po talaga sila. Si Galant po kasi ay naging Sigma at naging Lambda pa yan, talagang niremodel yan ng Mitsubishi para maging mas maganda at mas maging makapantay siya doon sa kanyang mga katapat na crown noong araw. So, si box type naman po, ang katapat nito ay si Corolla DX. Ayan. Yung boxy din po yan na model ng Toyota. So, ang nangyayari, si Lancer, ang katapat niya sa Toyota ay si Corolla. Mahaba-haba rin ho yung panahon na ang Mitsubishi box type na Lancer ay mabibili mo sa Mitsubishi. At nung nawala nga po itong si Delta Motors at si Ford, talagang dumami po ang bumili ng mga sasakyan na ito. At ito po ay inabot yata hanggang 1988 may nabibili pa pong modelo na Mitsubishi Lancer na box type. Isang bagay ang naaalala ko noon nung nagsara ang Delta Motors ay nabenta ang kanilang Delta Motors dyan sa may Ortigas, sa EDSA, corner EDSA. At yan nga po yung POEA ngayon. Yan po ay dating Delta Motors. At nung nawala nga po itong mga kumpanya na yan, lalong lumakas ang benta nitong Mitsubishi, yung mga kotse nila. Kasama na po dyan yung Lancer na box type. Kasi nawala na si Laser, si Cortina, si Granada, si Toyota, si Corona, si Corolla, yung kanilang SR, yung DX, yung Macho Machine. So marami pong nawala na mga kotse na ibinebenta noon ng Delta Motors. Kasi nung bumalik ang Toyota po dito ay 1988 na at iyan na nga po yung Toyota Motors Philippines. Diyan na po pumasok yung mga small body, mga big body at iba pang mga sasakyan na meron ang Toyota nung panahon na yon.
Nung high school po ako, nag-aral po ako dyan sa Pio del Pilar sa Makati. Sa likod po ng munisipyo, nandoon po yung aming eskwelahan. At kapag po ako'y naglalakad, pagbaba ko ng JP Rizal, lalakarin ko po hanggang sa dulo, malapit na sa ilog, yung aming eskwelahan, madadaanan ko po lahat yung mga mobile, no, yung mga sasakyan ng mga pulis noon. Halos lahat po iyon ay mga Lancer box type. Yan po ang ginamit ng mga pulis po diyan sa Makati, diyan sa kanilang mobile patrol. Ang mga Toyota noon na Corona ay karamihan mga taxi. Yan, pero wala ako nakitang Corolla DX na taxi. At wala rin naman po ako nakitang Mitsubishi box type na taxi. Meron po ba? O tanong ko po sa inyo yan. Kasi ang mga Toyota ang talagang malakas sa taxi noon. Yung mga Lancer, hindi. Parang ngayon, wala kayong makikita na Honda na taxi. Mga kapatid, isisingit ko na rin po ito. Hindi po ito public service. Nung araw po, nung panahon na mayroong Delta Motors, ang daming naibenta na kotse na Corona ng tatay ko. Dito po sa isang malaking taxi company na pag-aari po ni Sir Florentino Gozon. Ngayon, hindi ko po alam kung nasaan na po itong si Sir Florentino Gozon na nung araw ay talagang pinagmamanuhan ko pa po yan at madalas po nandoon sa aming bahay. Ang taxi po na yun ay Gozonian Taxi. Ako po ay nagpapaabot ng pagbati po kay Sir Florentino Gozon, may-ari ng Gozonian Taxi noong araw at sa kanya pong mga kamag-anak. Marami bang tumatakbo pang mga box type ngayon po sa lansangan? Kasi bihirang-bihira na po yung nakikita ko. At kung meron man po akong makita, ito po ay kadalasan ay mga sira-sira na at marami na pong problema. Sa shop ko po, may nagawa po ako last year pero hindi na po naulit yun na may nagpagawa po sa akin. Pero nung mga panahon, mga year 2000, 2004, may mga kaibigan ako na may mga box type. Ang talagang nagiging problema po niya ay yung kanyang body. Medyo kalawangin po siya. At nung panahon nga po na yun medyo mahirap na nga rin pumbilin ang mga pyesa nitong Mitsubishi box type. At ang alam ko po na merong ganitong box type na ginawan din po niya ng vlog ay ito pong ating kaibigan na si Sir Ramon Bautista, si JDM number 1. So meron po siya niya, kaya natutuwa nga po ako at talagang nadala pa niya kahit saan itong kanyang box type. Yung akin naman po, Toyota Crown, sana minsan magkita po tayo. Dala mo ang box type mo at dala ko naman ang aking Toyota Crown na Royal Saloon. Nalalaman ko po na yung mga nagkaroon ng box type or yung nagkaroon ng kotse nung mga panahon na to, 1970 hanggang 1980 hanggang sa matapos yung martial law, yung nagkaroon ng mga Mitsubishi box type at nagkaroon ng mga Toyota, yung mga counterpart, yung dalawang to na naglalabanan nung panahon na yon, baka naman po pwedeng mag-share kayo ng inyong mga experiences habang kayo po ay nagmamaneho ng inyong mga sasakyan. Karamihan po ng nakita ko itong naabutan ko ng mga box type na to, talagang hindi po nila nilalagyan ng tint. Kung meron man tint ay hindi po yun talagang madilim. Kasi nga po, maganda rin po kasi ang interior nitong Mitsubishi box type na Lancer na ito. Ang Mitsubishi Lancer po na box type ay simbolo ng katatagan ng Mitsubishi Motors nung panahon na iyan na inilaunch nila dito sa Pilipinas. Nag-alisan na yung iba, nagsara na yung Delta, umalis na ang Ford, naiwan na lang si Mitsubishi dito at iyan ang kanilang ipinakita sa taong bayan. Itong box type na yan. Ngayon, karamihan po ng mga mahilig dito sa box type na to, karamihan sila po yung mga enthusiasts at yung mga magagaling mga rera. Kasi po itong Mitsubishi Lancer na to, talagang pinapalitan nila to ng mga malalaking makina. At dahil sa ito ay rear drive, ang differential nito ay nandun sa likod. Napakasarap po kasi talaga nitong gamitin. Lalo na kung ilalagay mong makina dito ay yung mga 4G63 na may turbo pa, na EFI na. So mga kapatid, sana po magustuhan nyo itong vlog ko ngayon. Bagamat napakalakas po ng ulan at ako po ay galing din sa konting sinat-sinat at sipon, nakapaghatid pa rin naman po ako sa inyo nitong mga ganitong klaseng vlog na kahit po ako ay gusto kong makarinig ng mga bagay-bagay ng mga experiences nyo na hindi ko po na-experience. At i-comment nyo po kahit mahaba, okay lang po. At sa mga darating na panahon, gagawin ko po ng vlogs itong mga comments nyo po. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi at maulang gabi po sa ating lahat.